Mabilis na naka-move on si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alis ni Inday Sara Duterte sa kanyang gabinete. Kasi ngayon, July 19, efektibo na po yan. Efektibo na po ang kanyang pagkalas sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos simula na mag-resign po ito bilang DepEd Secretary. So effective tomorrow, si Angara na talaga, no? Siya ang pipirma sa mga dokumento diyan sa DepEd. So mabilis na ka-recover, ha? Hindi nagdamdam ang presidente dito. Kumbaga, hindi naman to kawalan. Sabi nga ng mga netizen, pabor pa nga yan sa administrasyon na umalis dyan si Inday Sara Duterte. So, hindi naman nahirapan si Pangulong Bongbong Marcos at agad na naka-move on. Cool lang, ika nga sabi sa balitang ito, cool lang ang ating presidente sa pag-alis ni Inday Sara Duterte dito. Yan sa balita po ng Manila Standard, PBBM, cool over Sara's cabinet snub. Kung ayaw mo, wag, umalis ka. Diba? Yun lang naman yun President Marcos said he respects Vice President Sara Duterte's decision to not accept another cabinet position after resigning from her roles as Education Secretary and National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFL co-chairperson. Diba ayaw niya na magtrabaho? Diba? Kasi kung aalokin siya, sige, ano ba gusto mong department? Sige, dito ka halimbawa, lagay ka sa housing, lagay ka sa DSWD, ano ba gusto mo? Pumili ka na. Pero hindi daw po open niya si Inday. Okay lang, sabi ni PBBM, sige, cool lang. That's her decision, ika nga. That's her decision. Mr. Marcos said at the sidelines of financial distribution to farmers and fisher folk in Apayao province. Wait lang. Bakit ganito to? Mr. Marcos lang ang tawag nila. The President dapat yun. Manila Standard, ano to? Error ba to? Bakit Mr. Marcos lang? Diba dapat the President, diba? Anyway, hindi ko alam kung anong intention, anong motivation ng Manila Standard. Mr. Marcos said at the sidelines. O baka error lang ng writer. Sige, pagbigyan. And Jude Duterte quit her cabinet position but did not cite any reasons for her decision. Hayaan na natin yan. Ayaw niya mag-elaborate At the Department of Education turnover ceremony dyan po sa Pasig City kahapon, Thursday, the Vice President said she will no longer accept any cabinet post under the Marcos administration. Grabe tinamad na talaga. Di ba? Kasi nakalagay naman sa konstitusyon natin yan. Pwede naman mag-alok. Pwede bigyan ng cabinet position ng isang vice-presidente, no? Kaya problema, ayaw niya na. Ayan, nag-decision na si Inday. Hindi na ako tatanggap ng kahit na anong cabinet position sa administrasyon na ito ni Marcos. Ano yan? Parang tinamad ka na, ma'am. Ayaw niya na magtrabaho. Pwede pala yun? Okay, sige. Baka kasi hindi makapangapan niya The Vice President noted that she would rather remain in her office in Mandaluyong and attend to her official projects. Duterte also said she will stay out of the midterm polls, disclosing that she turned down requests from both the administration and her father, former President Rodrigo Duterte, to support their respective candidates. Mr. Marcos pointed erstwhile Senator Sani Angara to replace Duterte at the helm of the DepEd. Grabe si Sara May pagka-ano to Ano to? Anong tamang term ba dyan? Tamad? O umiiwas sa politika? Hindi pwede mo sabihin na ayaw mo sa politika umiiwas ka sa politika Kasi, politician ka di ba? Vice Presidente ka, may politics issue talaga dyan. Hindi mo pwedeng layasan ang mga isyong politikal dahil politician ka Dapat harapin mo yan Pero yung magsabi ka na kahit anong posisyon na i-alok sa akin na cabinet position, di ko natatanggapin yan. So parang, pinapasahod ka ng gobyerno, yes, as the Vice President, pero nakalagay din naman sa konstitusyon niya, pwede kang humandel, basta bibigyan ka ng presidente dyan. Pero di ba, parang sabi mo, ano kayo dyan? Ayaw ko na. Di ba, ang off naman dyan. Para kung gusto ng presidente, pagtrabahuin ka, di ba, ilagay ka sa isang, halimbawa, sige, housing. Tatanggi ka? Ayaw ko niyan Ganon? Pinapasahod ka. Anong gagawin mo doon, di ba? Inakalagay nga sa konstitusyon, parang replacement ka lang, di ba? Pag hindi na kaya ng presidente o nawala yung presidente, dyan ka papalit. Pero pwede kang humandel ng iba pang posisyon na ibibigay sa ng presidente. Ang problema, nung una na siya, ayaw ko dyan. Ayaw ko kahit saan. Kahit anong ibigay ng presidente, ayaw ko na. Dito lang ako sa opisina ko. Di ba parang anong term ba dyan? Parang tamad o, arrogante. Sabi ni Ma'am Nilda Galvez. So, may pagka-arrogante daw. Sana all. Pwede Carmen Lee. Sa MMDA na lang ilagay si Sara Mau. Nako. Pablo Gacad, kung may nautig dyan, huwag magtiwala. Hindi dapat pagtiwala ng tao ang mautog. DDS ang mga yan at KOJC, huwag pagtiwalaan. Malamang mga supporters po ni Kibuloy ang
nandiyan sigurado ka-coffee. Marami dyan mga supporters po ni Kibuloy. Sabi ni Lee Jong-kyuk, edi wag, edi wala. Ellen Conde, alam na natin lahat na plastic na pala ang ugali niya. Niloko niya ang halos lahat ng Pinoy. Ugaling kahapon lang pinanganak. Kay D.O. Sanbel, hello, good evening ka-coffee. Kay Nora Elong, tamad, di nga binasa yung matatag curriculum niya. Sabi ni Ma'am Nora Elong, yung nakakalungkot. No? Tama, ito may pagka-spoiled brat ito. Si BP Sara mo, sabi ni Aida. Ma'am Feli Reyes, alam niya, BO-BO siya. Kaya ayaw na niya maging secretary ng isang department. O yun lang. Sabi ni Pa Eng Chu, arugante, tawag dyan ka-coffee. Yan, palamuti na lang si Sara. Bluin mo, no? Inunahan mo na agad yung presidente. Hindi na ako tatanggap kahit anong ialok niyo. Di ba? Parang ang tamad lang. Ano, laki ng sahod ng vice presidente, no? 300 plus a month, tapos wala akong gagawin. Magaling mang budol, sayang lang, tiwala namin makatulong kay PBBM. Rosana Dahino, good evening po kay Liberty Torino Duterte. Si Sara, kanino pag nagmamana sa tatay at ang mga kapatid ng mga at baliw daw yan. Arrogant and rude, sabi ni Pinky M. Si Presidente naman, syempre, alam mo pilitin kita. Diba? Sabi ng PBBM, it's her decision. Kung ayaw niya, di wag. Yun na lang yun eh. Ang daming pwedeng mas qualified na ibigay. Yes, ayaw din natin na maging parte ng cabinet. Kasi di ba, syempre, pag cabinet meeting eh, medyo mga sensitive issues din yan, mga confidential. Paano kung lumalabas yung mga napag-uusapang confidential, di ba? I-disadvantageous siya sa administrasyon. Pero, huwag mo nang pangunahan, huwag mo nang sabihin na kahit na anong i-alok pa sa akin, di ko natatanggapin. Kasi may pagkatamad yan, di ba? Okay naman yan, in-announce mo pa, di ba? Medyo off yan, very off yan. Eh, sana matanda ng taong bayan yan, pagsapit ng halalan. Ganyan ugali niya. Eva Valencia Cabasisi, gandang gabi po sa inyo. Hermie San Miguel, pare-pareho isip ng mga dutae. Yun lang. LB Song, watching po ngayon, nakatutok po sa atin kay Joan Agtos Aris at kay Boris Bandep at kay Eva Valencia Cabasisi. Yan, magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Ruth Bedjasay, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Daming magaling dyan eh. Oo, tamad dyan, sabi ni Noy HT. Correct, huwag na siyang pilitin. At si Presidente naman, nakamove on na dyan. Kung ayaw mo, edi wag. O siya, sige. Anong say ninyo dyan? Ilagay dyan sa ating comment box para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube, please click yung subscribe at like lang po lang video na to. Kuha na po ng kape, tayo ay mag-move on sa ating next topic. Super immature daw, sabi ni Margie Madolara. Please don't forget to like the video mga ka-coffee. Thank you, Ma'am Neil de Galvez. So sige na, dito tayo ka-coffee. Doon tayo sa next topic.